Alam mo ba kung anong klase ng manok ang nabansagang hari ng mga manok o the king of chicken? Ang Brahmaputra chicken dahil sa laki at ganda nito. Ngayong episode, makikilala natin ang isang account specialist na bukod sa kanyang trabaho ay dumoble o triple ang kanyang kita nang dahil sa kanyang mga alagang Brahma at superworm. Dito po sa aming farm, sa Umings Brahma, hindi lang po Brahma chicken, Brahma fertile egg yung aming ibinebenta. So kilala rin po kami sa pagbebenta ng superworm breeder. Ayan. So yun po yung aming isa sa magandang pinagkakakitaan dito sa aming farm. Napakarami at iba't iba ang variant ng kanilang mga Brahma chicken. Kakaiba ang mga kulay ng mga breeders, kaya naman sumikat online. Na kung minsan, kailangan mong maghintay ng halos isang buwan para makabili lang ng fertile eggs. Ang mga buyer, Luzon, Visayas at Mindanao na rin. Sa Brahma po kasi, ano pa yan nakita namin sa market na maganda pa, may potential pa talaga. Maganda pa yung bentahan at saka mataas pa yung presyo. Lalo sa fertile egg talagang kagaya namin, ang mga umorder sa amin ng mga Brahma eggs namin ay puro reservation. So talagang naghihintay sila ng 3 weeks to 1 month para ma-serve yung order nila. So talagang malaki pa yung market ng Brahma chicken sa Pilipinas. Pero nung una, halos tutulan siya ng kanyang misis sa pag-aalaga ng mga manok na ito. Pero sa ganda ng resulta ng kanyang negosyo, si Mrs. hands-on na rin, lalong-lalo na sa pagmamarket nito online. Isang ehemplo na kapag sinuportahan mo ang iyong asawa, magtatagumpay kayong magkasama. Ayan, so napakaganda kapag yung sa mag-asawa, kapag nagsusuportahan sila sa gustong pasuking negosyo o gusto nung isa kasi mahirap pag nagkokontrahan So nasisira yung focus, hindi makapag-isip ng tama. So mas maganda yung talaga nagkakaroon ng magandang komunikasyon pagdating sa negosyo. Ayan, so yun yung magkakaroon ng magandang resulta. Bigla lang din ang kagandahan pagka yung halimbawa kung ano yung maging desisyon ng asawa mo, kumbaga suportahan mo na lang. Yun yung magandang doon. Para kumbaga wag mo na kaagad negative. Pero alam mo ba kung saan nagmula ang mga Brahma chicken? Ito ay nagmula pa sa Amerika noong 1850s pa. Pinag-crossbreed ang dalawang manok mula sa Southern China at India, Bangladesh. Parehong malalaking lahi, kaya naman ang resulta napakalaki at very productive sa pagpoproduce ng itlog. At tinawag itong Brahmaputra chicken, na hinango sa Brahmaputra River. At kalaunan, pinaikli, naging Brahma. Sa Amerika, nakilala ang Brahma bilang dual-purpose chicken, for meat production at egg layers na rin. For meat production, kumpara sa ating native chicken na tumitimbang ng 1.5 kilo hanggang 2 kilo, ang Brahma ay tumitimbang ng 5 kilo at umaabot ng 7 kilo ang isa. Kaya naman sa laki ng kanilang karne, nabansagan din silang the king of chicken o ang hari ng mga manok. Sa ngayon, dito sa Pilipinas, pinanghihinayangan itong katayin dahil sa daming gustong mag-alaga at highly in demand ang mga breeders. Pero kalaunan, sana maging tulad din ng Amerika na for meat production. Bawal kayo mag-away. Bawal. Pag-usapan mo. Ayan, Don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri sa Agri. Ngayong episode, dumayo naman tayo sa Barangay San Pedro, Chaong, Quezon. Siyempre kasama natin si Sir Glenn, ang nakilala yung kanyang pangalan ng kanyang father-in-law. Yes po, Si Omings Brahma. Lapit ka dito, sir, parang tatakot ka sa akin. Hindi man ako lang nangangagat. Pareho po kaming malusog. At ngayong episode naman, alam na ninyo kung ano ang tatalakayin natin. Usaping Brahma naman ito at ang kanyang negosyo is nag-specialized, nag-focus sa mga Brahma. Ayan, ang ganda. Anong lahi ito, sir? Ito po yung tinatawag na porcelain. Brahma turkey line. Ayan. So isa po yung rare Brahma. Oh. So sa Pilipinas, madalang po yung may ganyang alaga. Ganito. Turkey. Naku, bababa na siya. Dito ka.
Dito ka, bebe. Halika dito. Oh, yan. Turkey line, Yan, Brahma. turkey line na po. Bakit turkey line po ang... Yun lang po yung ano sa kanila, pero yung pong Brahma, nag-originate po yan dinevelop siya sa US. Mhm. Yan, so... Mabait siya. Napakabait po ng mga Brahma chicken. Yan po yung tinatawag na King of Chicken. King of Chicken. The Gentle Giant. Hi mga boss, magandang araw po. Ako po si Glenn Gonzales, isang account specialist, ang owner ng Umings Brahma. Nagsimula po kami sa pag-aalaga ng Brahma 5 years ago. Sa internet, na-browse ko lang at nakita ko yung mga Brahma. Naging interesado ako at bumili ako ng sisiw. So nag-research ako dito sa Pilipinas at marami na rin pala nag-aalaga ng mga Brahma dito. So nakabili ako ng 6 na sisiw at yun, napalaki ko. And then kinolekta ko na halos yung ibang ibang variety. So sa ngayon po ay nasa 10 mahigit na yung aming variety. Nandyan po yung Light Brahma. Siya po yung regular na halos dito sa Pilipinas. Yung may mga alaga Light Brahma. Light Brahma, nandyan po yung BAP, yung Black Brahma, Blue Brahma, Partridge. Ayan, nandyan po yung Gold at meron din po kaming Birchin, Salmon, Lemon Pile. Yan. At yung pong mga rare namin, yung Black Mottled at Blue Mottled. At yung pinakamahal po naming alaga sa ngayon, yung aming Porcelain. Noong una ay napakalayo ng aking profession pagdating sa bilang account specialist, wala akong idea sa pag-aalaga ng mga manok. Simula rin ako sa scratch, talagang research lang yung naging ko. Pagdating sa mga Brahma, makakapal ang mga balahibo nila. So rin sila pagdating sa init ng araw. So kailangan mamanage din natin talaga yung tamang pag-aalaga sa kanila. Ang kadalian naman po sa pag-aalaga ng mga Brahma, hindi sila maselan sa mga pagkain. Yung mga feeds na pinapakain natin sa mga native at sa mga ibang heritage chicken, so ganun din yung kanilang kinakain, hindi sila masiselan. Ilan lang ba kayo meron nito sa Pilipinas sa ngayon? Sa ngayon po, hindi pa rin po talaga ganun karami ang may mga alaga nito. At sa nakikita ko, napakalaki pa rin ang potential nito sa market. At kahit mahal siya, so yung pa rin na talagang gustong bilhin sa amin. Ito yung pinakamahal namin na binebenta dito sa amin pa rin. Sa laki po ng mga Brahma, ito ba ano bang nila? Porpet lang ba o pwede siyang lang kainin? Napakaganda, nakakaawa na kainin. Sa US po, ito ay dinevelop parang pang meat type. Pero dito sa Pilipinas, nangyari sa kanya dahil napakagaganda nga, napalinya siya sa pet type. Pero kung sa karne naman, makikita nyo na napakalaki naman ng karne nila. At pagdating naman sa egg production, umaabot din ng 200 eggs per year yung kanila na idadrop. So, pwede siyang pang meat type, pwede siyang pang egg type. Kaso nga lang, syempre, napakaganda. At saka pricey. So, parang hindi yun kapag kakatayin mo. Medyo mahal. Kaya, at anong may pinangalan ka na ba sa kanya? May pangalan ba? Porsi lang, Porsi. Si Porsi. Porsi. Ayan. May partner, may kapareha ba si Porsi? Yes, ang dalawa. Yan, bale, 2 hen yung kapartner niya. So, sa pagbibreed naman namin, ginagawa kasi namin dyan, kwadro. 3 hen at saka 1 rooster. So, para halos lahat sila masampahan at saka maganda yung magiging fertility rate. At pagdating naman sa eggs nila, hindi naman sila ganun kalalaki din yung eggs ng mga Brahma. Pag na-hatch na lang, so doon na lang sila mabilis lumaki kasi ang Brahma ay malalakas kumain at saka super kapal ang balahibo nila. Ginagawa namin bago sila i-breed, nagpupurga muna kami, nagpapaligo at saka yung nagpa-flushing kami for 5 to 7 days na flushing para may handa namin, may ready namin yung kanilang katawan para sa pangingitlog. So hindi namin sila pinupuwersa kagad na mag-drop ng eggs. Ang naman namin kasi, kapag sila ay naka-monitor namin, nakapag-drop na sila ng mga 30 eggs ang isang inahin, so pinagre-rest muna namin sila. Para at least sa mga susunod na ay maganda yung magiging fertility na kanilang itlog. Hindi namin sila tinutuloy yung pagbi-breed sa kanila.
Ito, batik. Ang bigat. So anong variant naman So, to? ito po yung tinatawag na Black Mottled Turkey Line. Ayan. So, Turkey line din siya. So, yung iba tinatawag dito ay cookies and cream. Yan, kasi Oo puti nga, at itim. Ayan. Oo nga, mukhang cookies and cream na nga. Ano kaya lasa nito? Ayan. Cookies and cream din ba? Ayan, nasa magkano ang fertile egg nito? Sa fertile egg po nito, ang benta po namin sa aming farm ay 350 ang isa. 350 ang isa. At ang hens mo nito, Sa hen po, kapag RTL na, pumapalo po yan ng 6,000 to 8,500 ang isa. oh wow, magandang presyo pala, no? Pero pag ganito, rooster, ganito na, gusto na nila na ganito na. Sa malaki na. ganun din po. Same price lang po ang benta namin ng hen at saka ng Yan. ng mga rooster. Yan. Nagbebenta ka rin ba ng pares ganito or mostly mga fertile eggs po lang? Sa ngayon po ay nakapokus lang kami sa fertile egg at lalo ngayon season na uli. Kailangan talaga namin ng mga maraming fertile egg. Ayan. Meron bang umaabot sa point dito talagang gustong-gusto ng suki mo? Ay, sa totoo lang po, Napagbibigyan talagang mo ba? pinipresyohan na. Kagaya nung last time, taga Pampanga, so bumiyay sila ng 5 oras, hindi ko na sila natanggihan eh. So, nabentahan ko sila ng trio kahit talagang pang Materialis mo. materialis ko na, naibenta ko pa rin. Ayan. Talagang nakukuha rin sa pilit. Lalo naman kung 5 hours, Yun, so talagang nakiusap sila na 5 oras silang bumiyahe, baka naman daw pwede mapagbigyan ko. Ayan. Tayo So, naman po ay madaling kausap pagdating sa at very considerate kayo na maintindihan yung kanilang pananabik. Ano? Ayan, so marami pa po tayo na mga ipapakita sa inyo. Pangalawa pa lang yan. Di ba? Nakakabilib. Punta na lang kayo sa description kung kayo ay na-in love na. Nandiyan po kanilang contact details. Sa isang buwan, pero sa yearly kasi, ang yearly ng at 150 to 200 eggs yung nadadrop nila. Ayan. Sa isa. Pero pagdating sa naman, halos makakalawahan, nagdadrop sila na eggs. So ito naman, So, ito po yung tinatawag na Blue Mottled Turkey Line. Ayan. So, yan, napakaganda po na itsura nila. ayan, nakatalikod. So harap natin. Ayun. Ayan. Yun, nagpapogi na. Ang ganda ng tindig. Ayan. So pangatlo sa turkey line mo. Ayan, sa Rare Brahma Chicken. Ayan. Etong turkey line, saan uli sila nanggaling? Sa Amerika? Bali develop po sila sa US. Sa US. Ayan. Maamo ng mga Brahma mo dito. Yung Yes. ibang mga Brahma na nahawakan ko na Talagang pumapalag agad eh. Ayan. Oh, yun. Speaking of, lumipad talaga. So, next na tayo. Next eh. na. Ito, malaki-laki. Ayan, so hawakan ko na lang So, siya. sana kung Ayan. ayaw kumain, busog. Ito, laki nito. Ayan. Anong line naman ito? So ito naman po yung tinatawag na partridge. Ayan, so napakaganda. Laki. Ayan. Napakalaki, parang Nanginilala din ba sila? Magpapawa kaya sa akin? Ayan, Ayan. Ito. Ayan, laki oh. Yung ganito, ilang months na itong ganito? O, ito taon po na? ay pumapalo na ng 1 year and 2 months. 1 year and 2 months. Oh, bigat. Ayan. Maamo po talaga pa rin oh. Ayan. Ganda oh. So ito, nasa magkano naman ang fertile egg mo dito? Sa fertile egg po, ito ay nakakategory siya sa amin ng regular variety, kaya 120 yung kanilang fertile egg. Ayan. So compared dun sa naunang turkey line natin, pwede rin ba silang lumaki na katulad nito? Ay, pwede po. Ayan. So, ganito po talaga yung nagiging laki nila kapag yung matured age na. Ayan. Yung peak ba ng matured age nila na mag-stop na yung laki nila? Anong ilang Pumapalo po yun na 2 years. 2 Yan, years. bago sila mag-stop sa paglaki. So ibig Ayan. sabihin na ito, lalaki pa So, to. ito, malaki pa po ang posibilidad na lumaki pa siya. Mga ilang Ayan. percent pa? Nasa pa to, 70% na lalaki pa ito. Oh wow, malaki no? So, So So, ang ginagawa po namin dito sa aming farm, bago po namin sila isalang, bago po namin sila i-breed, ay nagpapaligo muna kami. And then, pagkatapos ay nagpupurga. And then, yun namang flushing. So, nagpapainom po kami ng antibacterial, 5 to 7 days, straight po yon.
Parehas lang po. Same lang ang preparation namin sa babae at sa aming mga rooster. Same lang po kung ano yung mga pagpapapisa preparation ng mga ibang klase ng mga heritage chicken, mapanative, same lang po sila ng Brahma chicken. So hindi po talaga sila maselan. So ito po yung tinatawag na lemon pile. Ayan. So napakagaganda rin ito. So sa napansin ko dito sa Pinas, hindi siya nakakategory ng rare Brahma pero madalang pa rin yung may mga lemon pile dito sa atin. Lemon pile. Lemon pile. Nagbitawan mo, sir, kung lilipad siya dun papunta sa camera. O, sige na. Alis na. Dito, sa kabila. Ito, mukhang bihira itong mahimas. Mahimas. Ayan. Ayan. So, ang ganda. So, Ganda, oh. Ayan. So ito yung tinatawag na Colombian Light Brahma Turkey Line. Ayan. Colombian Light Brahma. Ayan. Turkey line din. Turkey Line. So dito ako nag-start sa ganitong itsura ng mga manok. Dito ka Ayan. pinayaman. Dito. Yan. Dito ako nag-start. Ayan. So, yung mga naipundar mo dito dahil sa kanya. Dahil sa ganitong klase. Ayan. Dito sa light. Ayan. Mga ilang fertile eggs na ibenta mo? Hindi ko na mabilang kung ilang fertilizer. Lagpas ba yung 1,000? Libo-libo na. Oh, wow. Ayan. Magkano ang isang ano? Ang... Dito sa Colombian Light, nakaka-category to dito sa aming farm ng regular variety kaya 120 lang 120, yung kanilang pero fertile egg. libo-libo na daw yung naibenta niya. Grabe. Baka Ayan. makita nila yung tindig. Ayan. Ayun, oh, nagpapogi, oh. Diyan ka lang, huwag ka na umalis. Okay, Ayan, next. next. Ayan. So sa mga regular variety po namin, nag-start po yon sa 120 per eggs. Yung mga rare Brahma naman po namin, meron pong 350. Yan po yung black mottled at saka blue mottled. Pagdating naman po sa aming porcelains, yung rare talaga, ay nasa 500 po ang isang itlog. So talagang napakaganda po ng kita pagdating sa pag-aalaga ng mga Brahma. So ito yung tinatawag na Buff Brahma Turkey Line. Ayan. So ito yung ganitong klase ng Brahma, yung pangalawang variety na binili ko. Ayan. Pati pakawalan mo na, sir, para baka mag-pedis. Oh, mabilis. Nagmamadali yung isang yon. Ito, medyo kakaiba din ang Ayan. ano nito. So ito naman yung tinatawag na Splash Brahma. Splash. Ayan. Splash. Mukhang bata pa ito. Ayan. So nasa ano na siya, sir? Nasa 1 year na. 1 year old. Ayan. So lugon lang siya kasi normal po sa mga manok ang naglulugon. Nagpapalit Nagpapalit ng balahibo. Ayan. feathers. Ayan. So, patayin natin. Para lakarin natin. Oh, dito, lakad. Mag-model ka muna. Ayan. Ayan, So gutom. tumuto ka. Ayan, so ma-appreciate nyo po dahil tatagal siya ng konti dyan. Ayan. Baka gutom ito. Ako po ay isang account specialist. So hawak ko po ay buong Quezon. Ayan. So malayo po sa pagiging farming. Nakita ko lang talaga yung Brahma Chicken Internet kaya naging interesado ako. So yun, until now at napakarami na ng aming mga Brahma dito sa aming farm. Sa Brahma po kasi, ano pa yan nakita namin sa market na maganda pa, may potential pa talaga. Maganda pa yung bentahan at saka mataas pa yung presyo. Lalo sa fertile egg talagang kagaya namin, ang mga umorder sa amin ng mga Brahma eggs namin ay puro reservation. So talagang naghihintay sila ng 3 weeks to 1 month para ma-serve yung order nila. So talagang malaki pa yung market ng Brahma Chicken sa Pilipinas. Yung sa hindi nakakakilala na ang tinatawag sila na kulay abo. Ito, talagang maraming makakapuso dito. Ang ganda ng ano. Ayan. So ito yung tinatawag na Black Birchin. Ayan. Black Birchin. Birchin. So kaya tinawag siyang Birchin yan, yung may konting dot siya rito. Ang ganda. Ayan. So dito mayroong ibang kulay. Napaka-elegante. Ayan. Ayan, so patindigin mo, sir, baka ma-appreciate natin. Ayan, no, ma-behave. Ayan. So mag-moment muna tayo para ma-appreciate yung lakad ka. Ayan. Ayan. So napakakapal ng balahibo. Ganda, ganda ng tindig, oh. Talagang ganun ang ano nila. Ayan. Pag tumatalon sila, parang hirap na hirap sila. Ang bigat-bigat, eh. Yan. So ito naman yung tinatawag na Blue Brahma.
Ayan, so yung sa hindi nakakakilala ang tinatawag sila na kulay abo. Ayan, pero Abuhin. abuhin. Pero ang tawag sa kanila ay Blue Brahma. Blue Brahma. Yan. Ayun, so dito po sa aming farm, sa Umings Brahma, hindi lang po Brahma Chicken, Brahma Fertile Egg yung aming ibinebenta. So kilala rin po kami sa pagbebenta ng Superworm Breeder. Ayan, so yun po yung aming isa sa magandang pinagkakakitaan dito sa aming farm. Yung Superworm po ay isa po yung alternative feeds na pwede nating ipatoka sa ating mga livestock. Pwede po silang ipatoka sa mga manok, gansa, bibe, itik, hamster, sa mga tilapia, hito, at sa mga hipon. So sa mga crayfish, yan pwede rin po silang ipatoka. So napakataas po ng kanilang protina. So goods na goods po sila sa ating mga alaga. Sa aming mga RTL, kasi karamihan dito sa aming alaga na dito sa aming farm ay puro RTL na. 50 grams sa umaga, 50 grams sa hapon kapag feeds ang ipatutuka namin. Pero dahil nga po dito ay Superworm po ang pinatutuka namin, ang ginagawa po namin ay 20 to 30 pieces na Superworm. Large size po yung pinatutuka namin per Brahma. So yan, nakaano na po yun, talagang naka-set up na po yun sa amin dito. Yung 30 pieces po sa umaga po yun, and then 30 pieces sa hapon. Total of 60 per day ang patuka namin. Kaya po inano namin yung Superworm kasi madali lang po silang alagaan at napakabilis dumami. So, isipin nyo po, sa dami naming Brahma rito, ay papalo po ng isang sako per day yung aming patutuka. So, nasa almost 2,000 din pesos din po yun. Ano po. Pero dahil Superworm po yung pinatutuka namin, mismong alaga na namin, kaya napakalaki na natitipid namin. So, sa Superworm po, napansin po namin na yung katawan nila, maganda yung katawan nila, same lang din halos ng sa feeds. And then kasi kami, nagano din po kami, 50-50 muna, yung kalahati muna pinatuka namin ng pure feeds, and then yung kalahati ay Superworm. So napansin namin na same lang din halos yung katawan nila, yung sa production ng eggs, same lang din po. At ang ginagawa din namin, yung mga vitamins na pinainom namin, tuloy-tuloy pa rin po yun para mas maganda rin yung kanilang pangingitlog. So, ito naman yung tinatawag na Black Brahma. Ayan. So, halos all black siya. Nagmamadali rin Mukhang may mga lakad yung mga Brahma mo dito, sir. Ayan. So, papaklose upan na lang natin kay San Tony. So, nakarami na tayo. I think more than 10 na yon. Oh, nagsalpo ka na. Ayan, isa na lang, sir. Yung lemon. Kuha mo to, nagsasalpo ka na dito, oh. Mga bawal kayo mag-away. Bawal. Close upan mo. Ayan, oh. Ito naman yung tinatawag na lemon Brahma. Ayan. Ang ganda ng tindig nito. Side view natin. Ayan. Ayan, oh. Ang ganda ng tindig, oh. Kisig, oh. Ayan. Huwag ka muna umalis. Hindi ka pa na-appreciate ng mga viewers natin. Ito. Magkano, sir, ang ano nito? Nakakategory siya dito sa aming farm sa regular variety, kaya 120 yung per eggs niya. Ayan. Ayan, ang ganda, oh. Gusto niya na kinakarga. Sanay sa himas to, sir? Yan. Ay, may mga pagkakataon na talagang Nahihimas. hinihimas namin sila para... Masanay. Oo. Ayun. Sige na, lakad ka na doon. Yan. So may moment ka pa. Nagpapapogi siya ngayon. Usog ka doon. Lakad na. Ayaw umalis, oh. Talon. Ayan. Dito ka sa kagitna. Tatalo na yan. Nervyoso. Hirap na hirap tumalon. Hindi sanay sa lupa. Matataas. Kasi talagang sa cage sila. Naka-cage talaga sila. Ayaw nila ng dirty. Siya po yung aking misis, si Janet. Siya po yung katuwang ko dito sa pag-aalaga ng mga Brahma chicken. Pag wala si Mister, so ako yung nagmamando dun sa mga taga-alaga namin ng mga manok. So ako yung taga-post niya, taga-edit ng mga video para ma-post sa Facebook. And then taga-reply din ako ng mga customer na inquiries. Noong una kasi, sir,
medyo kontra ako dun sa ano niya eh, sa desisyon niya na mag-alaga ng mga manok, ng mga uod kasi kumbaga ang purpose niya kasi nung una is libangan lang. So sabi ko, yung libangan mo kasi is parang hindi naman tayo kumikita. So parang sabi ko sa kanya, itigil na natin yan kasi napapagod ka lang. Ayun yung ano ko sa kanya. Kumbaga nung una, kontra talaga ako. So, yun yung lagi naming pinagtatawanan na lang eh, yung ganyong ano eh, yung ganyong nakaraan na dati kontra. Pero nung yun, na-build na namin to, so yun, nakita namin na talagang napakaganda ng nagiging kita pagdating sa pag-aalaga ng Brahma. Actually, sir, meron. Pero hindi naman siya ganun kalaki. Pero weekly, sumasahod talaga ako sa kanya. Kumbaga, pang Shopee, ganyan. Ayun nga, sir, eh. Nire-request ko nga, sabi ko, taas-taasan yung sahod ko kasi ako taga-edit, taga-post sa video, taga-reply sa mga inquiries. Tapos ako pa yung nagpiprint ng waybill. So sabi ko, napakadami kong trabaho. Sa bahay pa, pag-ano sa mga bata. Sabi ko, dagdag-dagdagan naman. Ang panganay ko si Gio, and then yung pangalawa ay si Angel at si Gab, yung bunso namin. Sa totoo lang po talaga pong sila nakakatulong namin sa pag-aano dito sa aming farm. Gaya po sa pag-isolate ng mga superworm. Ayan, kumbaga, yung asawa ko kasi ang gusto niya, mamulat yung mga anak namin sa negosyo para paglaki nila, kumbaga, maging ano sila sa paghahanap buhay. Nagandahan talaga ako sa kanila kasi kumbaga parang nakaka-stress reliever, tapos at the same time kumikita na rin talaga kami sa Brahma at saka sa Superworm. Wala akong masabi sir. Kasi kumbaga una kasi nasunod yung luho namin, mga ano ko hindi hirap sa pera. Kumbaga ang laki ng binigay niyang kaalwanan sa aming buhay. Ayun yung kagandahan ng pag-aalaga niya ng mga Brahma. Ayan, so nag-start po kami sa pag-aalaga ng Brahma kasi ilang piraso pa lang po yun. So kami lang pong mag-asawa ang nag-aalaga. Ako yung nagpapatoka sa umaga, yung misis ko naman ang sa hapon kasi may work din naman po ako. So nung naparami na po namin, so talagang hindi na namin kinaya, kaya humanap na po kami ng makakatulong namin sa aming manukan. So, ang nakakatuwa po nito ay kumikita pa rin po kami at the same time ay nakakatulong pa rin po kami dito sa aming kabarangay yan para mabigyan po namin ng trabaho. Sa ngayon po ay 3 na po yung ang aming dito sa aming manukan. Ayun, so kapag ka talagang marami kaming i-isolate. Talagang pag Sabado at Linggo, katulong namin yung mga bata dito. Ayan. So, kompleto kami dito na nag-isolate ng aming mga ayan, ng aming mga superworm. So, yun yung pinaka-banding namin talagang dito sa amin. Ako kasi, ang pinaka-ano ko po kasi sa mga anak ko, nasabi nga sa akin na kanina ni Mrs. na ang ginagawa ko po kasi talagang minumulat ko na sila. Kasi sabi ko nga, pagdating ng panahon, pwede nilang manahin yung nasimulan ko. So, at least alam na nila kung paano ang proseso, kung paano ang paikot-ikot sa pag-aalaga, sa pagpa-farming. Pag yung asawa ko kasi, ang gusto niya nga mamulat yung mga anak ko sa ganyang proseso ng kanyang negosyo, medyo minsan ako ay kumukontra kasi sabi ko nakakaawa naman yung mga anak mo halip na gusto maglaro, hindi sila makapaglaro. Pero yun nga, ipinaliwanag sa akin ng asawa ko na kailan pa natin imumulat yung mga anak natin kung kailan matatanda na sila, hindi na sila makikinig sa amin. So yun pinapayagan ko na rin na sila din dito sa manukan kahit kumbaga ang gusto ng mga bata minsan ay maglaro muna kasi syempre ang mga bata ang gusto lagi laro. Kaya yun, kumbaga pumayag na rin po ako. Ayan, so napakaganda kapag yung sa mag-asawa, kapag nagsusuportahan sila sa gustong pasuking negosyo o gusto nung isa. Kasi mahirap pag nagkokontrahan eh. So nasisira yung focus, hindi makapag-isip ng tama. So mas maganda yung talaga nagkakaroon ng magandang komunikasyon pagdating sa negosyo. Ayan, so yun yung magkakaroon ng magandang resulta.
Yun nga lang din ang kagandahan pagka yung halimbawa, kung ano yung maging desisyon ng asawa mo, kumbaga, suportahan mo na lang. Yun yung magandang ano doon. Para kumbaga, wag muna kaagad negative. Baka pwede mo sabihin, suportahan nyo at baka madagdagan ng iyong allowance. Kaya nga, sir. Ayan, so ang isang empleyado hanggang ngayon, pinagsabay ang negosyo sa kanilang backyard, nagsimula, napalaki naman. Tapos itong area na to, sir, ay nirerentahan nyo ba o sa inyo rin? Sa amin, sa sa amin. inyong area. Ilang square meters ito? Bale, ito ay nasa kalahating hektarya ito. Kalahating hektarya. Pero ito naka-assign sa inyong manukan. Ito ay nasa 400 lang. 400 square meters, no? At talagang pinagpapatuloy pa rin ang pagtatrabaho. Yes, Accounts Account specialist. specialist. Batiin mo naman yung mga ka-office mate mo at saka boss mo. Bumili rin po kayo. At yan po, double hit si Sir. At nakakatuwa kanina ang story nila dahil si Mrs. pala ay kumukontra pa. Yes, kontra. Hindi ka ba umiyak? Paano mo napapayag, Sir? Wala din. Talagang Na-no-choice Desidido tayo na ituloy yung ating hobby. Ayan, so sino magkakala na yung kinokontra pa ng kanyang misis noon, ngayon, si ma'am na, no? Ang talagang tumutulong, mag-hands-on pagka nasa trabaho pa rin. Siyempre, nasa corporate, patuloy pa. Ilang taon pa ba or buwan pa bang titiisin mo? Magpo-full time ka na ba dito o magtatrabaho ka pa rin? Sa ngayon, enjoy pa naman parehas kaya wala pa tayong timeline. Ayan. So maganda rin yung may leverage tayo. May leverage tayo sa ating trabaho at the same time may extra income. Ayan. Ano ba mas lamang, sir? Bulong mo na lang sa akin. Mas lamang ba yung sahod sa opisina o mas lamang yung nandito? Parang triple yata o Talaga? malaki ang diferensya. Grabe, So talagang pang overheads na lang yung galing sa opisina at savings na yung nandito sa... Yes. Dahil bukod lang po sa kanilang mga Brahma, meron pa silang mga feeders. Ayan. Ayan, so go ahead po, imbitahan niyo po ang ating mga viewers. Luzon, Visayas, Mindanao, nandito na naman po ang credible na supplier ninyo ng mga fertile eggs na quality, mga top tier na mga Brahma, nandito lang po sa Chaong, Quezon. Go ahead po, sir. Ayan, so sa mga gusto po magsimula sa pag-aalaga ng mga Brahma chicken, ayan, so pwede po kayong mag-visit dito sa aming farm. Located po sa Barangay San Pedro, Chaong, Quezon. Ayan. Tumings Brahma. Agree ba kayo sa Agri? Agree sa agree. Approve! Sinampal ako ng manok. Don't forget to like and subscribe.